إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakupkup tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sinumang Kanyang gabayan na ito ang tunay na nagabayan at sinumang Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo, gayon din ang aking sarili, nakatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ni Allah sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat gawaing pagsamba sa Islam ay mayroong tukoy na kaparaanan. At kasama dito ang mga tukoy na panahon at tukoy na mga bilang ng mga gawaing pagsamba. Ang salah, tukoy ang bilang nito, paraan nito, ang oras nito, ang hajj, ang zakah, ang pag-aayuno, lahat-lahat. Subalit merong isang uri ng gawaing pagsamba na ang sinabi lamang ni Allah tungkol dito ay ang paramihin ito ng Muslim. Paramihin, gawin niya kailanman o saan man na ito ay pinahihintulutan. Ito ay hindi binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bilang lamang, liban na lamang sa pagkatapos ng salah, ng mga sinasambit, ng mga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, o Allahu Akbar ay mayroong bilang. Sa iba't ibang mga pagkakataon na nalalabi sa ating mga buhay, ang sinabi lamang ni Allah tungkol dito ay ang alalahanin natin siya ng maraming pag-aalala. Katulad sa isang ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa silang magkakamit ng kapatawaran ni Allah at kanyang dakilang gantimpala. Binanggit niya ang mga tao na magkakamit nito. Ang mga Muslim, ang mga mananampalataya, yaong mga masunurin, yaong mga makatotohanan, at yaong mga matiisin, mapagpakumbaba, mga nagkakawang gawa, nag-aayuno, nag-iingat ng masaselang bahagi ng kanilang mga katawan, nakabilang sa mga kalalakihan at kababaihan. Pero nang binanggit na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa pag-aalaala kay Allah, tungkol sa katangian ng mga tao na ito, na sila ay yung mga dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Magkakamit ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang dakilang gantimpala ay ang kalalakihan at kababaihan na umaalala kay Allah ng maraming pag-aalala. Kaya dito may kita natin kung paanong maaring ang simpleng gawain katulad ng pagsasambit ng astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, iba't iba pang mga napagtibay na dikir ng mga ito ay kabilang sa katangian ng mga mananampalataya. Ang pagsasambit nito ay kabilang sa mga katangian ng mga mananampalataya at ang gumagawa nito palagi ay magiging karapat-dapat sa kapatawaran ni Allah at kanyang dakilang gantimpala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Gayun din, ang mga propeta ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-alala sa kanya ng napakarami rin na pag-aalaala. Makikita natin dito na kung ito ay nangyayari sa mga propeta, ay paano pa kaya sa atin na pangkaraniwang mga tao lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Zakaria. Nang humiling si Zakaria sa kanya na magkaroon siya ng anak. Ang sabi ni Allah, nang nanghingi si Zakaria ng tanda, ang iyong palatandaan ay hindi mo magagawang makipag-usap sa mga tao sa loob ng 3 araw liban na lamang sa pamagitan ng mga senyas. At sa kabila ng kawalan ng kakayanan ni Zakaria na makapagsalita, dahil pinaliwanag ng mga mufassiru ng aya na ito, ang sinasambit dito ay hindi talaga nagawa ni Zakaria na makapagsalita. Naging pipi siya sa loob ng 3 araw. Pero sa kabila nito, sinabihan siya ni Allah, Wadkur rabbaka kathira, wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Kahit pa hindi ka makapagsalita, alalahanin mo ang iyong Panginoon ng madalas at dakilain siya sa gabi at umaga. Sinasabi ng mga scholar, ang ginawa na ito ni Zakaria o kung paano niya ginawa ang pag-aalaala na ito kay Allah sa kabila ng katotohanan na hindi siya makapagsalita, ginawa niya ito sa pamagitan ng pagsenyas at syempre sa pamagitan ng kanyang puso. At hindi lamang ito, bilang propeta na nangangaral tungo sa relihiyon ni Allah, inutusan niya ang mga tao na lumulahati kay Allah at sila ay magdakila kay Allah sa pamagitan din ng pagsenyas sa kanila. Alhamdulillah. Gayun din, tungkol kay Musa alayhis salam, nang hiniling ni Musa alayhis salam kay Allah na gawing propeta ang kanyang kapatid na si Harun, na ang layunin kung bakit niya hinihiling na si Harun ay magiging propeta rin na kasama niya, ay sa kanyang sinabi, Washrikhu fi amri. Gawin mo siyang katulong ko sa aking gawain. At hindi lamang ito, kay nusabbihaka kathira. Nang sa gayon kapag siya ay naging propeta, ay luluwalhatiin ka namin insyaallah ng maraming pagluwalhati. Wa nadhkuraka kathira, at aalalahanin ka namin ng madalas. Na sa kanilang pagkakapropeta o pagiging propeta, ang hinangad nila rito ay ang lalo pang alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O mga nanampalataya, alalahanin niyo si Allah ng maraming pag-aalaala. Wasabbihuhu bukrataw wa asila, at luwalhatiin ninyo siya sa umaga at hapon. Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu wa liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima. Si Allah ang nagpaparangal sa inyo at gayon din ang mga anghel niya upang kayo naway alisin niya mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Siya sa mga mananampalataya ay maawain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga tinuran na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng palagiang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga ayat hadith ang tungkol sa bagay na ito, subalit ang binibigyang diin natin ngayon ay ang palagian na pag-aalaala natin kay Allah. Dahil meron lamang simpleng katotohanan dito. Ang usapin na ito ay mathematical lamang at madaling mauunawaan ng tao. Kung hindi natin palagiang alalahanin si Allah, ay tunay na tayo ay umaalala sa iba pang mga bagay na maaring sa pag-aalala natin na ito sa iba pang mga bagay tayo ay nagkakasala, tayo ay nakakagawa ng masama, tayo ay lumalayo kay Allah, tayo ay tumatalikod kay Allah at iba pa. Dahil kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, ay maaring gumagawa tayo ng masama. At kung hindi tayo gumagawa ng gawaing pagsamba, tulad ng pag-aalala kay Allah, ay maaring tayo ay gumagawa ng kasalanan. Waliyadu billah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda
Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga aya na ito tungkol sa dikir ay nasa iba't ibang mga anyo. Ito ay nasa anyo ng pagpapahayag tungkol sa ginawa ng mga propeta katulad ng ginawa ni Zakaria at ni Musa alayhis salam. Subalit, sa iba't iba pang mga anyo ng pagkakapabatid dito ay binabanggit na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos sa atin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos sa atin na tayo ay aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming pag-aalaala. At yung nga sa simpleng katotohanan na tayo ay marapat lamang na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung di natin siya inaalala ay maaring iba ang ating pinagkakaabalahan. At yun nga, ganito ang mangyayari sa mga tao na hindi umaalala kay Allah. Sa mga panahon na hindi nila inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, ano kaya ang kanilang pinagkakaabalahan? Ano kaya ang kanilang iniisip? Ano kaya ang kanilang sinasabi? Ano kaya ang kanilang ginagawa? Ang tao halimbawa na hindi nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano kaya ang kanyang naaalala? At tiyak ng kanyang naaalala lamang ay ang buhay dito sa mundo at hindi ang anumang kapaki-pakinabang sa kanya sa mundong ito at sa kabilang buhay kung siya ay umaalala sana kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa niyan sa mga panahon na siya ay naghihintay, siya ay naipit sa traffic o siya ay naghihintay sa isang mahabang pila at hindi siya umaalala kay Allah. Nasaan kaya ang kanyang paningin? Nasaan kaya ang kanyang pandinig? Nasaan kaya ang kanyang puso at isip? At matatagpuan natin ang mga ito na nasa ibang gawain na maaring nasa pagiging abala sa kasalanan, waliyadu billah. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ninanais ng tao na maging masipag sa pagtupad ng mga gawaing pagsamba, marapat siya na maging kabilang sa mga palagian na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung natatagpuan mong iyong sarili na abala sa paglalaro, paglilibang, pamamasyal at iba't iba pang mga gawaing pangmundo na hindi naman inaalala dito si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay hindi magandang kalagayan para sa sino man. Ito ang dahilan kung bakit si Allah ay nag-uutos sa atin na alalahanin siya ng napakaraming pag-aalaala. Dahil kung di natin siya inaalala sa pagkakataon na iyon, ay meron tayong iba pang inaalala liban pa sa Kanya. Kaya nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbigay sa atin ng napakatinding babala tungkol sa mga nagpapanggap na mga Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanilang mga katangian, wala yadkurunallaha illa kalila. Ang mga nagpapanggap na Muslim, sila raw ay hindi umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa kaunting pag-aalaala. At sa iba pa nilang mga gawain, makikita natin sa mga munafik ang pagkukulang na naguugat din sa kanilang kakulangan ng pag-aalaala kay Allah. Sinabi ni Allah tungkol sa kanila na kanilang mga ugali at kanilang mga gawain, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tunay na ang mga nagpapanggap na Muslim, sila ay naghahangad na manlinlang kay Allah. Subalit si Allah ang tunay na nandilin lang sa kanila. Hindi nila maloloko si Allah. Wala naman talaga silang pananampalataya. Kahit pa anong kanilang arte, anong kanilang pagpapakitang tao, hindi nila maloloko si Allah. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ang mga munafik kapag sila ay magsasala, maaring makikita ninyo sila sa sala. Maaring makikita ninyo sila sa Fajr. Makikita ninyo sila kasama ng jamaa sa sala. Subalit makikita ninyo sila na pinakatamad sa mga gawain sa sala. Na kung sila man ay kakikitaan natin ng anumang kahawig ng pagsisikap sa sala, qamu kusala, ginagawa nga nila ito ng may katamaran, yuraunan nasa, upang magpakitang tao lamang. Wala yadhkurunallaha illa kalila. At hindi nila inaalala si Allah liban na lamang sa kaunting pag-aalaala. Nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano man ang ating kalagayan, tayo man ay nagtatrabaho, tayo man ay naghihintay, tayo man ay nasa paaralan, sa bahay o nasaan man, ugaliin natin ang alalahanin palagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa panahon na tayo ay nakikipag-usap lamang. Sa ating mga pagkikipag-usap, banggitin natin ang alhamdulillah, insyaallah, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, Subhanallah, at iba't iba pang mga sambitin na dito ay naalala natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at inuugnay natin si Allah sa ating pang-araw-araw na mga buhay. Na sinasabi pa nga ng mga scholar, ito ay merong mabuting epekto sa tao. Dahil kung palaging ang laman ng kanyang sinasabi ay ang pangalan ni Allah, magkakaroon pa kaya siya ng gana na magmura? Magkakaroon pa kaya siya ng gana na magsinungaling? Magkakaroon pa kaya siya ng gana na manlinlang o manloko? At maaaring ang mangyayari na ang tao ay magpapakamatuwid sa pamagitan ng mga pananalita na ito. Liban na lamang nga sa mga munafik din na maaring sila ay palagian na nanunumpa sa ngalan ni Allah. Subalit makikita natin na kanilang panunumpa na ito ay upang manlinlang lamang sa mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo sa ating mga bakanteng oras ay marapat na umaalala kay Allah, ay alalahanin din natin ng iba pa na nasa matinding kalagayan subalit pinag-utusan pa rin ni Allah na alalahanin siya. Ang mga nasa jihad, ang mga nasa harap ng mga kalaban, ng kamatayan ay nakapaligid sa kanila, subalit sila inuutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na malala sa kanya ng maraming pag-aalaala. Paano pa kaya habang ikaw ay ligtas? Paano pa kaya habang ikaw ay wala namang ginagawa? Paano pa kaya habang ikaw ay meron namang pakikinabangan sa gawain na ito kaysa sa ano pa mang pinagkakaabalahan ng mga tao? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fatbutu. O mga nanampalataya, kapag nakasagupan ninyo ang pangkat ng mga kalaban, maging matatag kayo. Fatbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Maging matatag kayo at alalahanin ninyo si Allah ng maraming pag-aalaala upang kayo nawa ay magtagumpay. Na kahit sa jihad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tagumpay ay nasa pag-aalaala kay Allah Subhanahu